Hi. Hello. Parehas tayo ng pantalan. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang napagtalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan mayroon tayo na maraming kasitas na nabasa at ibibigyan natin ng buhay. Dapo tayo dito sa isang aralin. Sabi mo sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 32. Natutunan ko ito yung mapabuhito ko na sitas na may iksip lang, pero ang paliwanag hanggang isang oras. Sabi dito, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Sabi nito, kayo'y mga galit. Ibig sabihin, pinapalintulot pala ang magalit. Siyempre, reaksyon kasi yan ng isang tao kapag may nakita kang mali. Halimbawa, ang mga propeta noon, kapag nangangaral sila, gusto nilang bumuti ang kalagayan ng mga tao. Gusto nilang magbago, magsisi. Kaya parang pagalit sila kung mangaral. Ngayon, ang galit, ipinahihintulot ko yun ng Diyos. Kasi po ang Diyos, nagagalit din. Mas nakakatakot pa ng mga magalit ang Diyos kasi walang second chance. Kapag nagalit, punishment na agad. Pero bakit naging mapagpahinuhod lang ang Diyos? Hinahayaan lang yung may kapitbahay tayong masama, meron tayong mahal sa pamilya na kasama sa sambahayan, na matigas ang ulo, hindi mo mapasunod. Bakit hinahayaan ang lahat? Bakit may mga magnanakaw, mga malaya? Dahil ang Diyos sabi nga, mapagpahinuhod. Ang gusto niya kasi lahat maligtas. Hinihintay niya pa yung tamang panahon na magising yung mga taong gumagawa ng kasalanan. May may para-paraan po, tamang timing para mga taong gano'n. Meron nga niya, pag nagbubukas ka diba sa mga Facebook pages, mga videos, yung mga pastor doon, yung mga dati nilang buhay doon, bago nila nasong mga mas malala pa sa inaasahan natin. Nandun yung puro paglilibang, puro mga kasamaan yung ginagawa. Pero kapag binago ng Diyos, katulad ni Pablo, na binago rin, kasi po, kapag naging sisidlanggirang sa Diyos ang isang tao, babaguhin po talaga ng nakita ng Diyos. Hindi sa sarili niya gawa, kundi Diyos mismo ang gagawa para sa kanya. Ngayon, sa mga namulat na, nakaalam na ng katotohanan, dapat marunong na tayong mag-control ng galit. Sabi nito, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Paano tayo magagalit na hindi nagkakasala? Kung sa magulang, ang galit niya sa anak, parang drama na lang. Lalabas. Pero yung puntos niya na huwag lalabas, pagtalikod mo, parang wala niya. Kumbaga, hindi niya pinapahirapan ng sarili. Galit na galit talaga. Kumbaga, parang drama na lang yung galit. Dahil alam niya na yun ay panakot lang sa mga anak. Kumbaga, pero, kung titingnan mo, ang mga anak naman na malambing, kapag pinapagalitan, lalambingin lang yung magulang. Minsan yun, mulat-mulatan ng mata, lalakapin, okay na. Kasi kung ganyan din naman ang magulang. Kasi kung yung totoong galit kasi, ang pahihirapan mo lang ng puso at saka yung ating kidney. Kasi ang mangyayari niyan, hindi ka na patutulogin sa galit. Yung kidney nagtatrabaho pag tulog,
ng mahihirapan. Kaya, iniiwasan dito na dapat sa mga mulat na at natuto na kapag tayo po ay nagagalit, dapat iiwasan natin magkasala na makapagsalita ng mga sumpa, pagmumura, at kung ano pa man ang mga masasamang bagay mula sa ating mga bibig. Sabi dito, huwag lumubog ang araw sa iyong galit. Sabihin yung parang sinintensyahan na natin yung galit natin hanggang buhay, hanggang nabubuhay tayo, galit tayo. Dapat hindi ganun. Kasi po, kapag pinatagal natin yung galit, ang kalalabasan niyan po. Kasi yung galit kasi, reaction yung biglaan. Pero yung puot, dito na yung kasama sa tinatawag na pagtataniman. Nakatanim na yun eh. Nakaugat na. Kumbaga, hindi yan magaling mawala. Pero, kapag naramdaman naman natin ang presensya ng Espiritu Santo, dito yung magpapabago ng ating pananaw, ang ating mga kaisipan. Sabi pa po dito, ni bigyan daan man ang dyablo. Kasi po, ang tao po kasi, sa oras na nasa masamang kalagayan, aburido, balisa ang isip, kasi pag nagagalit kasi, balisa ang isip. Ngayon, ito naman yung daan ng dyablo para makapasok siya sa buhay natin. Di ba ga? Kapag galit na, nandiyan naman yung presensya ng dyablo, nakakapatay. Minsan nakakasakit. Kung nakakahampas o kung ano pa nga ang nagagawa nila sa saktan niya ng kapwa. Kaya, kung nagagalit, sabi nga, kontrolado lang natin. Alamin natin yung limitasyon lang ng galit. Huwag natin bibigyan daan ang dyablo. Kasi po, kapag namanipula na ang ating utak ng dyablo, mahirap na kung kontrolin niya. Kasi po, halimbawa, tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Dapat limitado na o kontrolado natin ang gamit. Kasi po, kapag umalis yung Espiritu Santo, dahil lang sa galit, may pagkakataon ng dyablo na humalili. Kasi ang dyablo malaya, mapanilin lang, akala mo okay ka pa. Akala mo matuwid pa yung sinasabi mo, pero dyablo na pala ang namumuna sa isipan natin. Sabi dito, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Pagkus, magtagal, na igawa ang kanyang makamay ng mabuting bagay upang siya'y may bigay sa mga nangangailangan. Ito po yung tinatawag na pagbabago. Ang pagnanakaw ay isang parte o bahagi ng isang gawain ng tao na halimbawa, yung paghahanad kasi, nagmumula po yan sa maruming kasiman. Pag naghanap, ang gusto natin, kung anong meron siya, meron ka rin. Siyempre, hahangarin mo yun, ang mangyari niya, idadaan mo sa masamang paraan. Nakukunin mo siya na hindi nagpaalam. Kaya ang tawag niya, pagnanakaw. Pero kung nagpaalam ka naman, saka binigay sa'yo, hindi pagnanakaw yan. Sabi nito, magtagal. Kinakailangan natin gamitin ang ating ability plus 5 fingers equals money. Diba? Kung mag-diskarte ka, maparaan ka, meron kang kamay, kumpleto naman, magkakaroon ka ng bunga. Pero, kinakailangan natin gamitin sa mga mabubuting bagay upang siya ay may maibigay sa mga nangangailangan. Dapat, iisipin natin, hindi lang yung dahil ginamitan natin ang abilidad, ginamit natin ang ating mga kamay, ang sarili lang. Hindi. Marami tayong mga kapuspalad na nakapamili sa atin. Ilalagay natin sa isip, kasama sila sa makikinabang. Ibahagi din natin para sa kanila. Dahil sila po ay nangangailangan din. Ano nang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig.
Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, kung anong butang bibig, siyang laman ng dibdib. Sa King James, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Sabi niya, ang mabuting tao ay kumukuha ng mabuting kayamanan sa kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan galing sa kanyang puso. Ibig sabihin, ang tao, nakikilala po siya sa resulta o bunga ng kanyang mga ginagawa. Hindi madadaya. Kahit sabihin mo, mabuti naman ang tao. Hindi pwedeng self-proclaim. Yung kapitbahay natin, yung kakilala natin, kaibigan natin, ang tanongin natin. Di ba ka? Kapag kinakilala mo na si ganito, ay oo, yung magnanakaw. Pero agad yung sasabihin kasi yun ang totoo, yun ang ginagawa. Kaya, hindi tinatong natin dito, sabi nila, huwag, anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa iyong bibig. Kinakailangan meron tayong pag-control o pagpigil sa ating mga bibig. Kasi po, lumalabas dyan yung naturally sa ulo tayo. Pero halimbawa, dati tayo noon, magaling tayong magsalita ng masama. Kapag binago ka ng Diyos, babaguhin din ng puso. I-reconstruct yan, i-reformat. Siyempre, ang labas lahat ng lumalabas niya sa bibig naman, magbabago na rin. Kasi kontrolado mo ng puso. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makikinabang ng mga biyaya ang mga nagsisipak niya. Kumbaga, ang lalabas yan yung nakakahalina. Sabi ko, nakakainggan nyo. Pag nagsasalita ka, pinakikinabangan ng kapwa. Hindi ka palalabas na masama. Kasi ang lahat ng lumalabas sa ating bibig, pang mabuti at napapakinabangan din naman ng iba. Ngayon, di ba sinabi ko kanina, sa mga tumanggap na kay Kristo, meron tayong tanda mula sa Kanya. Walang iba, ito yung Espiritu Santo. Paano natin malalaman na meron tayong tanda ng Espiritu Santo? Kasi po, ito yung nagtuturo sa atin na sa dalakip ng ating budhi o konsensya upang hindi na natin gagawin yung dati nating ginagawa noong hindi pa natin nakikilala ang katotohanan. Ito yung pumipigil, nagkontrol upang hindi natin magawa yung kinasanayan natin. Halimbawa, palamura tayo noon. Tapos, nung mabuksan ang ating isipan, ang ating unawa, at nakilala natin si Kristo, tinanggap natin sa tagapagligtas, babaguhin niyo po ang pagkatao natin at lalagyan niyo ng sinyal kung palatandaan, kung tanda ang Espiritu Santo para kalakip ng ating konsensya o budhi, yung Espiritu Santo ang magtuturo sa atin para ang gawin na natin, pawang kabutihan at nakalulugod sa Diyos. Yan po, nararamdaman yan at napagkikilala ng tao sa oras na isuko natin ang ating mga buhay. Sabi dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya po, yung pinatahanan ng Espiritu Santo, mapalad. Yan po yung pinakapalatandaan para sa araw ng pagtutubos. Kalapit ka doon sa pinaghandaan ng Diyos ng buhay. Pinaghandaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito pong tatak ng Espiritu Santo, iingatan po natin yan na huwag mawala. Kasi po, yung Espiritu Santo mismo na ito yung palatandaan ng Diyos na pag-aari tayo niya. Pero, kung halimbawa, sasabihin natin, may putong naman ako ng Espiritu Santo. Member ako sa kaanib ako dyan sa grupong yan. Hindi yun pala basihan, palatandaan na dahil member ka na, may putong ka na,
may Espiritu Santo ka na. Kundi, nakikita po yan sa bunga o resulta. Halimbawa, kung sasabihin, kaanib, umimber, na mayroong Espiritu Santo, pero marunong pa rin, palagi tayong nagagalit, palagi pa rin napupuot, palagi pa rin naghihinanakit, palagi pa rin masama ang loob, ay walang kuwang ang Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng pagsamasamahin din sa katawan mo. Nagagalit ka, tapos may Espiritu Santo ka, pwede ba magsama yun? Hindi pwede magsama ang mabuti at masama. Kaya, kung ang kinalalabasan ng ating ginagawa, awang masama, walang pinag-presensya ng Espiritu Santo. Kaya, doon naman sa ang ginagawa natin, bawal kabutihan. Katuwaan, kasayahan, kagalakan, kung yan lang ang resulta. At kapag nakikita mo si brother, si sister, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam, parang gano'n. Yun po yung presensya ng Espiritu Santo. Huwag po natin pipighatiin yan. Huwag natin gagawa ng isang bagay upang ulisanin tayo ng Espiritu Santo. Yun po yung palatandaan na pag-aari tayo ng Diyos. Kaya, tinatagan tayo niyan. Sabi ito, hanggang sa kaarawan ng pagkatubo. Kaya, ulitin na po natin, hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. May palatandaan natin tayo. At sa lahat naman na may tanda ng Espiritu Santo, isusulat niya sa aklat ng buhay ang pangalan natin. Hindi tayo makakalimutan. Ang lahat ng kapaitan. Ano-ano po mga kapaitan? Yung mga tinanakit. Sama ng loob. At kagalitan. Ito yung mga hindi pagkikibuan, hindi nagpabalian. At pagkakaalit. Dahil lang sa prinsipyo o bulhi o prinsipyo o kaya ang tawag, pride. Kasi po, nagkakaroon lang naman ng pagkakaalit dahil sa pride. Kapag nasa sagasaan yung pride, nagagalit. At kadaldalan, yung walang kontrol sa bibig. Na wala namang problema, gumagawa ng problema. Ito mga starter, mga inventor. At panglibak. Ang panlilibak, ito po yung ginagawa na papalikod. Pagkaharap mo, okay. Papalikod, sira. Panglilibak, at ay manalis naman sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. Kumbaga, yung masasamang akala kasi yung bad expectation. Akala ko kasi, hindi naman nakalulubot sa Diyos ang mga akala ko na. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Magandang loob. Huwag kong titignan yung sura mo. Dapat yung puso. Magandang loob. Pag sinabi kasi yung figura, magandang labas. Magandang loob, puso. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. Palagi natin titingnan ang pangangailangan ng kapitad. Na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpatawad sa ng Diyos ay Kristo. Kasama po yan sa palagi natin iginadalangin. Ang pagpapatawad. Sabi na, patawarin mo kami ng aming mga sala, gaya naman namin na nagpatawad sa mga kaisaya. Procedure po yun. Humihingi tayo ng tawad, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi mo tatanggapin ang pagpapatawad. Kinakailangan, unang muna tayong magpatawad bago tayo tatanggap ng pagpapatawad. Nasa process po yan. Kaya hindi pwedeng sabihin na humingi na ako ng tawad, pinatawad ko na siya. Hindi. Sabihin lang yun. Ang pagpapatawad ay paglimot. Kumbaga,
dumaan man ang panahon, kapag muli mong napakinggan yung salita yung mga dating karanasan mo noon, na mabigat ang ginawa ng ating kapwa sa atin, kung kwento na lang siya. No hard feelings. Pero kung nasasaktan pa rin, hindi ka pa nakapagpatawa. Kasi nandiyan pa may natitira pang iba sa ating puso na hindi pa natin nakakalimutan ang ginawa niya sa ating mga. Kaya ang tunay na pagpapatawad ay paglimot. Katulad naman ng Diyos na nagpatawad sa atin, nililimot ko na ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, hindi na yan nilalagay pa sa history. Balik-balik man tayo, kapag nagpatawad, ibig sabihin, forgotten na yun. Ang pagpapatawad, paglimot yan ng mga nagawa ng kasalanan. Siguro po, hanggang dito na lang ating pakikibagi sa oras ito. Salamat sa Diyos. Ang anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, dapat natin sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Pagkatamboy natin ang ating kasagutan. Isutulan natin ang ating sarili. Magpakumbaba tayo. At ang Diyos na ang bahala upang baguhin ang ating mga puso, isipan, kung sa ganun mabuhay tayo ayon sa kanilang. Salamat at magpagsalat hapon.